Dinalaw ni Wilfred si Lorena sa kulungan, dala ang ilang pasalubong. Isang matinding paraan para sana'y maibsan ang bigat na dinadala ni Lorena matapos malaglag ang kanilang anak. Gusto niyang ipadama na kahit magulo ang lahat, may malasakit pa rin siya. Ngunit laking gulat ni Wilfred dahil ibang Lorena na ang humarap sa kanya. Hindi na ito gaya ng dati. Hindi na umiiyak at nagmamakaawa na paniwalaan siya. Sa halip, puno ng hinanakit at galit ang mga mata nito. Tahasan niyang sinisi kay Wilfred ang pagkawala ng kanilang anak. Kung naniwala ka lang, giit ni Lorena. Hindi sana nawala ang anak natin. Hindi nasagot si Wilfred. Tahimik lamang siyang nakayuko sapagkat alam niyang may katotohanan ang sinasabi ng asawa. Sa loob-loob niya, oo, kung pinaniwalaan lang niya si Lorena noon, baka buo pa ang kanilang pamilya. Bigla naman dumating si Tristan, ang kapatid ni Lorena, at inawat niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. At minabuti na lamang niyang paalisin si Wilfred dahil imbes na makabawas ay nakakadagdag pa ito ng stress at sakit sa kanyang ate. Samantala, naipag-usap si Dennis kay Wilfred. Tinulak niya ito na magpasya kung itutuloy pa ba ang kaso. Matatag ang sagot ni Wilfred. Oo, dahil kailangan mabigyan ng hustisya si Joy. Ngunit biglang sumulpot si Ronnie, ang asungot at mapanlinlang na kaibigan. Pumabor siya sa desisyon ni Wilfred at agad na binuhay muli ang mga paratang kay Lorena. Gusto niyang manatili ang galit ni Wilfred upang ang natitirang awa nito sa dating asawa ay tuluyang mapalitan ng puot. Sa kabilang banda, ngayong legal nang hiwalay sina Lorena at Wilfred, nagdesisyon si Wilfred na ipunin na ang lahat ng gamit ni Lorena sa kanilang kwarto. Ibinigay niya ito kay Lorena upang tuluyan na niyang maputol ang koneksyon at mas madali niyang malimot ang kanilang nakaraan. Ngunit nang matanggap ni Lorena ang kanyang mga gamit, isang litrato nila ng kanyang anak na si Leah ang agad na bumungad sa kanya. Doon siya napaiyak. Sumagi sa kanyang isipan ang mga panahong buo pa at masaya ang kanyang pamilya. Mga panahong winasak ng kasalanang ibinibintang sa kanya. Dinagdagan pa ng matinding sakit ng pagkawala ng kanyang ipinagbubuntis. Sa puntong iyon, nangako si Lorena sa kanyang sarili, hindi siya susuko at lalaban siya hanggang dulo. At kapag natukoy na niya ang tunay na mastermind sa lahat ng ito, sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito ang lahat. Ngunit mas lalong bumigat ang sitwasyon. Naubos na ang lahat ng ari-arian ni Lorena, wala lang natira sa kanya. Mabuti na lamang at dumating si Amar. Handang-handa itong ipagamit ang kanyang yaman at impluwensya para lamang matulungan si Lorena at mapatunayang inosente siya. Kinabukasan, dumalaw sa kanya sina Manang Pilar at Tristan, ngunit ibang Lorena ang kanilang nadatnan. Hindi na siya ang dating ubos luha. Sa halip, matatag at puno ng determinasyon. Inutusan niya ang mga ito na maghanap ng ebidensya kahit saan, kahit kanino. Halughugin niyo ang buong mundo kung kinakailangan, giit ni Lorena. Alam niyang may katotohanan, may ebidensya at may saksi na maglilinis sa kanyang pangalan. Kaya't nanawagan sila sa social media, humingi ng tulong mula sa sino mang may alam sa katotohanan upang tumistigo para kay Lorena. Sabay-sabay itong napanood ni Wilfred, Amber, Dennis at maging si Ronnie. Habang pinapanood ito ni Ronnie, muli niyang nilaso ng isip ni Wilfred. Aniya, walang silbi ang mga panawagang iyon dahil sapat na raw ebidensya ang pagpapalit ng pangalan ni Lorena upang pagtakpan ng kanyang kasalanan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ronnie na nagkakamali siya dahil isa sa mga nakapanood ng panawagan ay isang pari. Sa darating na hearing, siya ang tatayo bilang saksi at igigiit na walang kasalanan si Lorena sa mata ng Diyos at sa mata ng batas at nararapat lamang siyang palayain. At hindi magtatagal lilitaw rin ang isa sa mga tauhan ni Ronnie, si Domingo. Siya ang binayaran upang utusan ng kontak sa loob ng kulungan na ilagay ang pampalaglag sa gamit ni Lorena. Ngunit dahil sa bigat ng kanyang konsensya, aamin siya. Sa kanyang pagtestigo ay tuluyan niyang ibubunyag na si Ronnie ang tunay na mastermind ng lahat ng karumal-dumal na sabotahe. Kaya abangan kung paano haharapin ni Lorena ang laban na ito at kung paano mabubunyag ang lahat ng kasamaan ni Ronnie. Kung isa ka rin sa mga nagnanais na dumating na sana si Amar upang tulungan si Lorena sa kanyang kaso, ay click lamang ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.